Nagkaroon ako ng viral video. Maraming tao yung humusga sa pagkatao ko bilang tatay. Kasi kasama ko nung time na yun yung anak ko. At naisakay ko siya sa lalabag. Nakatulog yung anak ko, nasa harapan siya nung una. Bagong panganak yung asawa ko noon, may baby kami. Hindi kayang alagaan ng asawa ko sabay yung dalawang maliit. Ayun, nung nakatulog, sa may insulated bag ko siya pinatulog na nag-video, yung may nag-video na vlogger na nag-viral ako. Magaling lang daw ako sa freestyle pero di ako magaling maging ama. Yung mga naging ano sa akin, binato nilang comment na syempre, yun yung nakapagpababa ng kumpiyansa ko. Then, ayun, yun lang talaga yung paraan na naisip ko nung araw na yun na tingin ko mas safe kaming makakauwi pares ng anak ko at makakarating sa kung ano man yung pinuntahan namin nung araw na yun. At sa nag-video naman sa akin, isa lang masabi ko, sana yung statement na ibibigay mo tama kasi hindi biro ang makasira ng buhay ng tao. Kaya sa mga nagva-vlog dyan, payo ko lang, before nyo ilabas yung video, pag-isipan nyo muna kasi baka mamaya may maapektuhan kayong tao. Pag pumunta ka sa rap contest, may nag-aaway, may gulo. Siyempre, bilang minor ako, identity nung time na yon na pag rapper to, gangster. Mas maganda kasi yung makakapag-inspire ako ng tao na may susunod sa akin, may gugustuhin maging ako. Hindi yung ako lang yung ako nga pala si Almond Rick Flores o mas kilala bilang Rick Las. Rick Las is my rap name. Nag-start ako when I was 8 years old. Doon ako na-inspire magsulat ng kanta dahil sa mga unang artist sa lugar namin, syempre sa Muntinlupa, yun yung mga naka-inspire sa akin. Yung mga grupo na nandoon na sila yung nagsisimula at nagpakalat ng musikang rap sa Muntinlupa. At hanggang ngayon, nagra-rap pa rin ako sa edad ko na 31. Bali isa akong battle MC at isang rap contest. Mahilig din sa mga rap contest. Yan, mahilig ako sumabak sa mga competition bilang isang rapper. Yung mga kinukompose kong kanta more on storytelling, inspirational o nagbibigay aral sa mga tagapakinig. Bali sa ngayon po, ang hanap buhay ko po ngayon meron po akong silugan doon sa may bahay ko. Yan, may tinda ako doon yung mga gaya ng skinless silog, pero affordable meal siya, yung 35 pesos lang yung kada meal. Wala lang ako doon ng mga chicken, tapa, pero baka someday magkaroon. Bakit po kayo napasok sa mundo ng paglalaro? Simula po ba pagkabata nakikinig na kayo ng mga rap? Bali, nung una kasi lang po talaga ako sa mga poetry sa school, yung mga tula-tula po noon, elementary pa lang po ako noon. Naalala ko, grade 1 pa lang po ako, talagang nahilig na ako manood ng mga balagtasan sa school namin. Then doon parang unti-unting nahubog yung pagiging composer ko. Sumusulat ako noon dati. Hindi ko pa alam na pwede pala siyang i-apply sa music. Yun, hanggang sa unti-unti akong nahubog ng pagsulat. Pero edad ko pa lang po 8 years old, bali nakikinig na rin talaga ako ng rap at doon ako na-inspire talaga na sumulat ng kanta nung may mga napakinggan ako mga makakabuluhang kanta at may mga napanood akong rapper sa community namin na yung yung kanta nila may sense, may aral, may mga nakukuha akong sa music nila. Kaya yun yung pinaka-reason kung ba't na-inspire ako sumulat din ng sarili kong song mula sa tungkol sa aking sarili, sa community, o kung ano mang mga nakikita ako sa paligid na nangyayari. Bali, nag-start talaga akong kumontes. 10 years old ako. 8 years old ako nag-start ma-inspire mag-rap. 10 years old ako sumubok ng rap contest. Sa rap contest, may mga freestyle battle. Siyempre, dahil minor ako, alam mo yung minamama ka nung makakabattle mo. Yung parang dadaraging ka lang. Ganon. Tapos, siyempre, bilang bata, nagkakaroon ng yung utal. Mauutal ka kasi, siyempre, matanda sa yung kabattle mo, tapos babanatan ka ng mga darag na kung kaltukan na lang kita. Ganon, parang mga ganon yung mga words na ginagamit nila na nakaranas ako nung nagsimula ako mag-rap. 10 years old ako kumumpit. Natalo ako. 18 times ako natalo before ako makadanas ng unang-unang panalo ko. At unang panalo ko pa sa rap contest is second placer. Yun yung unang-una kong, hindi ko makakalimutan yung second place. Unang-unang napanalunan ko ng rap competition na may kasama ako, yung kumpare ko ngayon.
Yun yung unang-una kong panalo. Then, meron pa akong sumunod nun na, yun nga, yung champion. Dalawa pa lang yung una kong dalawang panalo na magkalapit ng taon. Pero ang haba ng talo bago nakaranas ng panalo. Pero hindi ko sinuko kasi masaya ako sa pagrarap. Bali, naging influence ko talaga sa mundo ng rap yung, ayun nga, yung mga naging teacher ko kasi dati, lagi nila akong binubuyo ng dun nga sa spoken poetry, na sumali ako sa school na hanggang sa nadala ko siya sa pagiging battle MC, naging rapper. Yun, yung pagsulat ko, yung pag-iisip ko ng mabilis ng mga nakikita ko sa paligid, yung freestyle na kalimitan ginagawa namin ng mga kaibigan ko sa lugar ko. Na yun, kunyari may mga time na nagbabanding kami, yun yung nagiging banding time namin, yung pag-freestyle, kulitan freestyle, hanggang nagiging seryoso yung freestyle. Na minsan yung freestyle, hindi mo napapansin, meron palang magandang mga words ka nabibitawan na may sense, may aral, nang biglaan lang. Bali yung mundo po ng hip-hop o ng rap, hindi ko siya pwedeng explain ng pang sarili ko lang kasi maraming explanation yan, depende sa pananaw ng mga artist. Yun, para sa akin, ang mundo ng rap para paglabas ka ng music na depende kung ano yung pananaw mo bilang tao. Doon mo makikita yung tao kung paano siya naglalabas ng musika. Makikita mo kung ano yung intention niya sa music industry. Kung ang gusto niya lang ba magpa-hype, kung gusto niya ba magpa-bounce, kung gusto niya naman magbigay ng lesson. Iba-iba yung pananaw ng artist kung paano yung ng mundo ng rap. At ang mundo ng rap malawak. Hindi siya basta lang nag-rap ka, rapper ka na. Hindi. Lahat dito dumadaan sa pagiging aspiring rapper. Sa lahat ng mga nagra-rap na kagaya ko, syempre, wag natin kagad sabihin na isa na tayong legit o talagang tunay na rapper na. Tandaan natin, rapper is ba tawag dito? Isa siyang profesyon. Profesyon siya. Once na hindi mo pa pinagkakakitaan yung bagay na yan at hindi pa stable na yan yung nagiging kabuhayan mo, wag mong sabihin na legit rapper ka. Pwede mong sabihin na rapper ako bilang isang aspiring rapper. Gaya nyo ako, isa lang din akong aspiring rapper na kung minsan sa competition nananalo, pero yung talagang yun yung pinaka main source mo na music lang, gagawa music, bukas may pera ka na. Yun, mga legit artist talaga yun. Legit rapper na artist. Kasi yung pagiging rapper, maraming klase kasi yan. Merong rapper na battle MC lang. Merong rapper na kayang maging multitask rapper. Kaya niya mag-battle, kaya niya sa music. Meron namang music lang talaga nakatutok. Depende kasi kung ano yung pagiging artist mo. Kung saan ka nagiging napapabilang bilang isang rapper. Kaya ang mundo ng hip-hop, mas malawak kasi hindi lang mundo ng mga rapper yun eh. Ang hip-hop kasi, pag binanggit mo yung hip-hop, meron siyang elements. Iba't ibang klase ng elements at saklaw lang yung pagiging rapper natin. Kaya yung mundo ng hip-hop, hindi rin yan sarili ng mga rapper. Marami pang kapwa hip-hop na yan, sa b-boy, beatbox, DJ, marami pa siya. Yung elements na yan, hindi natin pwedeng saklawin lahat na tayo lang yung laman ng hip-hop. Marami tayo dyan. Malawak ang mundo ng hip-hop, malawak ang mundo ng rap. Kaya kung kabilang ka sa mundo na yan, mas maiging galingan mo at mas maganda maka-inspire ka ng kapwa mo para mas marami pa yung sumunod at susunod na makagawa ng mga magagandang music. Base sa akin, ang karamihan kasi ang alam nila sa battle rap is about debate, argument. Minsan may battle kasi na nagiging personalan, yung hukayan ng buhay. Pero ang battle MC kasi isa tong uri ng art ng pagiging rapper ng mga rap artists. Art to, isa tong art na doon mo makikita kung paano yung composition, kung paano at gaano kabilis yung mga isip nila, kung gaano sila kaselan pagdating sa paggamit ng mga salita, kung paano nila ginagawa yung mga pagkakasunod-sunod ng tugma, yung bilang o sukat ng mga sulat nila. Ayun, syempre, hindi biro din maging battle MC. Kasi maging battle MC, hindi biro pinagdadaanan. Gaya nga nasabi ko sa isang kanta ko, maging battle MC, hindi biro ang pinagdaraanan. Kahit hindi patay yung papel, pinagpupuyatan.
Yun yung pinaka ginagawa ng lahat ng rap artist o mga battle MC. Kahit yung rap artist, hindi rin biro mag-compose kasi talagang pinagpupuyatan nila yung mga song nila at nilalaanan ng oras. Kaya ang battle rap para sa akin ay art ng art to para sa mga kapwa ko rapper o mga battle MC. Kaya ang battle rap para sa akin mas maganda kung malalagyan natin siya ng good content at yung battle rap na hindi siya about sa personals lang ng mga battle MC at sana yung battle rap mas lumawak pa na makakapagbigay aral. Yung gaya ng mga nangyayari na freestyle battle na sinalihan ko. At yon yung isa rin dito sa Skyline, yung magbibigay ng words kung saan yung topic na binibigay sa amin, kailangan gamitin namin siya ng maayos. Ma-execute mo ng ayos, on the spot. At mas mahirap yun kasi on the spot mong iisipin yung mga sasabihin mo at hindi biro yun. At kung magagawa mo yun, mas magandang pakinggan, magaling. Para sa akin, maraming mga battle MC o freestyler na magaling. Bali sa Muntinlupa po, sila po yung mga naka-inspire sa akin. Yung ilan sa mga artist doon, ilan sa mga grupo na nagsimula doon. Siyempre yan, yung Muntinlupa's Finest, Tunog ng Muntinlupa, Tag Rhyme, yung mga grupo na yan, yung M-Style, sila yung mga unang grupo doon na talagang sila yung napapanood, napapakinggan, hanggang sa, yun, sinubukan ko na rin maging rapper at mas nahubog kasi yung pagiging rapper ko. Siguro, lately lang ako talaga totally nahubog maging rap artist o maging freestyle. Maging freestyle ko, late lang din ako talagang lumabas na. Although nung bata pa ako, nag-freestyle na ako, pero late lang ako talaga lumabas na yung bumatel ako. Late lang. 2018 lang ulit ako lumabas. Mula nung 10 years old ako na bumatel ako. Lumabas ako ng Muntinlupa 2018 sa Las Piñas. Unang battle ko yun na may video na nakapaloob siya sa isang liga na ang pangalan ay Confronta Street Battle League kung saan doon din ako unang-unang nakaranas ng champion sa freestyle. Nung nag-champion ako sa freestyle ng may video, doon ako unang nakaranas. Yung po pinagsasabay ang pagiging battle rapper sa pagtatrabaho po bilang isang, ngayon po, no, food vendor. Bali lang po, time management lang din. Yung oras kung hindi naman po porkit naghanap buhay tayo, yung full time natin kailangan doon mo ilalaan. Siyempre kailangan pa rin ng oras para sa pamilya. Hindi naman kasi yung kasi yung mga negosyo, yung trabaho, hindi pwedeng siya lang yung maging yung pinaka priority. Although doon tayo kumukuha ng income para sa pamilya, pero yung oras kasi para sa pamilya, tsaka yan, yung talent, yung gusto mo, kailangan kasi meron kang time management kung paano mo siya mabibigyan lahat ng oras. Yung pagiging rapper, pagiging vendor, pagiging magulang. Ayun. Kumbaga, hinahati ko po siya base sa sa pananaw ko na alam kong hindi din naman maapektuhan yung anak ko. Tapos, meron namang may time kasi nakasama ko na yung anak ko nagra-rap eh. May isang anak ako nakasama ko nagra-rap. Ayun, yun, parang nagiging banding din namin bilang mag-ama na yun, kukumpit kami, sasali kami ng mga competition na nagiging banding naming dalawa. Tapos pag uwi, pag nanalo kami, magkakaroon kami ng banding kasama yung mga kapatid niya. Kasi siyempre, papasalubungan namin. Alam mo yung kahit konti yung foods na may uwi mo, yung banding. Yun, bali, hinahati ko talaga siya sa negosyo, tsaka pamilya, rap. Hinahati ko yung oras ko kung saan kung ano yung mas priority sa araw na to, yun yung pina-priority ko. Ano naman po yung pinakamalaking hamon na hinarap mo bilang isang battle rapper at food vendor at bilang isang padre de pamilya? Bali kasi, bilang padre di pamilya, naranasan ko kasi maging rider. Yun, tas nagkaroon ako ng viral video na kung saan maraming tao yung humusga sa pagkatao ko bilang tatay. Kasi kasama ko nung time na yun yung anak ko.
At naisakay ko siya sa lalabag, kung pamilyar po kayo sa lalabag, yung insulated bag. Kasi nakatulog yung anak ko, nasa harapan siya nung una. Bagong panganak yung asawa ko noon, may baby kami. Hindi kayang alagaan ng asawa ko sabay yung dalawang maliit. Kaya yung isa, sinama ko yung medyo nakakatayo ng bata. Sinama ko sa biyahe, then ayun, nung nakatulog, sa may insulated bag ko siya pinatulog na nag-video, yung may nag-video na vlogger na nag-viral ako. Yun yung pinaka pagsubok na kinaharap ko na syempre, nandun yung yung na-discriminate ako, nandun yung hinusgahan ako ng mga tao. Pero naniniwala ako na isa yun sa mga pagsubok o trial sa buhay ko na binigay ng ating mahal na Panginoon para mas mahubog ako bilang magulang, mas mahubog ako bilang tao, kung hanggang saan yung magiging pasensya ko sa mga kapwa ko, kung paano ko haharapin yung problema na yun. Ayun yung pinaka-trial siguro sa akin na naka-apekto rin sa pagiging rapper ko. Kasi almost 1 year din akong nawala sa rap competition. Dahil nga, ayun, syempre, sa mga binabato nila sa aking komento, parang napanghinaan ako nung una na tama. Hindi ko pwede kasing i-question sila kung maunawaan nila yung reason ko eh. Pero sa akin kasi, humingi ako ng pasensya kung mali yung ginawa ko. Pero bilang ama kasi, hindi ko naman ipapahamak yung anak ko sa sitwasyon na yun na nangyari bilang ama. Yun yung naisip ko na paraan kung bakit ko yun ginawa. Kasi mas tingin ko yung safe kaysa ilagay ko sa harapan na natutulog na mas magkakaroon ng aksidente. Ayun, tas syempre, yung pagiging rapper ko nun, naapektuhan na magaling lang daw ako sa freestyle, pero di ako magaling maging ama. Yung mga naging sa akin, binato nilang comment na, syempre, yun yung nakapagpababa ng kumpiyansa ko. Then, ayun, nagdasal lang ako, nagsimba, hanggang may mga kaibigan ako na dinamayan ako, tapos sinabi sa akin na, yung pinalakas nila ulit, chinirap nila ako na, huwag kong talikuran yung rap, kasi, kahit papaano medyo medyo may nakakakilala na sa akin. May mga maganda rin naman akong ginawa sa industriya ng rap. At may maganda akong mga mababahagi pa sa mundo ng rap. Kaya ayun, muli akong nagbalik last year. Bumalik uli ako after ng viral video ko. Yun, bumalik uli ako sa rap competition, bumalik ako sa freestyle battle, bumalik ako bilang battle MC. Kaya, ayun, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga tao sa likod ng pagbangon ko uli at pagharap ko uli sa camera. At sa lahat naman ng mga taong hindi ako naunawaan, humingi ako ng pasensya kung sa paningin nyo mali yung ginawa ko. Pero bilang ama, yun lang kasi yung naisip kong paraan ng oras na yun. Yun yung pinaka naging... Ayun lang talaga yung paraan na naisip ko nung araw na yun na tingin ko mas safe kaming makakauwi parehas ng anak ko at makakarating sa kung ano man yung pinuntahan namin nung araw na yun. Siyempre, bilang magulang, gusto ko lang din naman, syempre, mapabuti yung pamilya ko. At kung yung araw na yon sa tingin nyo, mali yung ginawa ko, pasensya sa inyong lahat. At sa nag-video naman sa akin, isa lang masasabi ko, sana yung statement na ibibigay mo tama kasi hindi biro ang makasira ng buhay ng tao. Kaya sa mga nagva-vlog dyan, payo ko lang, before nyo ilabas yung video, pag-isipan nyo muna kasi baka mamaya may maapektuhan kayong tao. Yan, kaya mas maganda na pakinggan nyo muna yung magiging panig ng tao na yun o hingian nyo siya ng hingian nyo siya mismo ng permiso before ilabas yung video na yun. Baka mamaya makaka-apekto rin sa tao na binidyoan nyo. Mas maganda na aware siya sa ilalabas yung video at alam niya at alam naman natin na may mga kaso na ngayon na na hindi minsan na ipapaalam ng vlogger sa isang tao yung kaya nagkakaroon ng diskusyon. Kaya sana sa mga vlogger dyan, before nyo ilabas yung video, ayun, hingihan nyo muna ng permiso yung kung sino man yung tao na madadaanan ng camera nyo. Nung simula kasi ako nung nagra-rap, nadi-discriminate ako. Una, syempre, di naman mawawala kasi sa sa pamilya rin namin. Syempre, yung mama ko, syempre bilang magulang, gusto niya lang yung kaligtasan ko. At nung time na yun kasi na nagsisimula ako mag-rap, nakikita niya na magulo yung community ng rap, magulo yung industriya ng rap nung time na yun, na pag pumunta ka sa rap contest, may nag-aaway, may gulo. Siyempre, bilang minor ako, ayaw akong payagan ng nanay ko mag-rap.
At ayaw talaga ng nanay ko na maging rapper ako nung una. Ayun talaga yung ano, yung unang ayaw ng mama ko kasi nga ang tingin nila sa mga rapper, ano, basagulero, ganyan, parang more on gulo lang yung kayang gawin ng mga rapper. Kumbaga sa community yun yung nagiging parang ano nila, identity nung time na yon na pag rapper to gangster, magulo, yung mga gang parang dating ganon, laging ganon yung nasa isip ng mga tao. Then syempre, bukod lang, yung kasi sa parents ko, hindi niya naman ako dinidiscriminate, no? Parang, yun yung ano niya sa pananaw niya nung una sa mga rapper, na magulo. Kaya ayaw niya akong payagan. Pero syempre, may katigasan yung ulo ko. Yun, tinuloy ko pa rin yung pagra-rap. Medyo sumuway ako doon sa mama ko, ma, pasensya na, pero nakita mo naman kahit paano, nagbunga na rin yung pagra-rap ko. At bilang rapper kasi, hindi naman lahat. Kung siguro merong mga naging magulong artist o rapper, pero nasa tao kasi yun kung paano nila i-handle yung talent nila. Kung sa gulo ba sila papasok, gamit yung talento nila o gamit yung talento, mangi-inspire sila o magbibigay sila ng magandang kanta. Siyempre sa community namin, meron din. May mga ilang tao, hindi lang naman sa community ko, kumbaga sa mga dinayuhan ko rin na lugar dati na ayun na naman, may contest dito ng mga rapper, mamaya gulo na naman yan. Ganun yung ano nila yung pananaw nila dati. Pero unti-unti siyang nabago. Habang tumatakbo yung panahon, unti-unting nagbago yung mundo ng rap. Kung saan, ngayon nga, kung mapapansin niyo from street, kahit saan, parang mga ano nga, sound trip na ngayon, halos rap na talaga eh. Club, bar, sa street, mga street na inuman, yung mga banding ng magkakaibigan, sa birthday party, halos rapper na yung mapapakinggan mong pinapatugtog nila. Bihira ano makarinig ngayon ng mga tugtog ng mga old school na yung talagang yung andang melodiya talaga yung kanta lang. Yung mga dating kanta talaga ng mga, syempre, mga batch ng nanay ko, gano'n, ng mga parents din ng iba. Bihira na. Kahit sa video okay nga eh, makikita mo kahit video okay. Ngayon, parang karamihan din, nagra-rap na rin sa video okay. Ang sa akin po kasi, bilang rapper, kung dinidiscriminate nila yung pagiging rapper ko, o yung mga kapwa ko rapper yung dinidiscriminate nila about nga sa pananaw nila kung ano yung rapper. Sa akin po kasi, tinatanggap ko kung ano yung mga sinasabi nila, kung ano yung pananaw nila. Pero, bilang rapper, kung ano man yung naririnig ko sa kanila na tingin nila sa rapper, yun naman yung iniiwasan kong gawin para pag nakita nila ako, hindi nila makikita yung sinasabi nila na ganito pala yung mga rapper. Kumbaga, ako yung isa sa magiging modelo bilang isang rapper na, buti pa to eh. Yung ikaw ba yung magpapabaliktad ng pananaw nila na, hindi pala lahat. Meron pang iba, meron pang isa, dalawa, tatlo, o may 10 pa na rapper na pwede. At siguro hindi lang ako yung gumagawa nun. Marami pang rapper na iniingatan yung pagiging rapper o yung community namin, iniingatan nila na talagang binibigyan nila ng saysay na para pagka nakilala, ay mga rapper, di lang yan ganito. Binibigyan namin sila ng parang kaysa sagutin mo sila, yung makipag-away ka sa kanila, ipakita mo na lang na mali yung pananaw nila. Bali bilang battle MC, malaki kasi yung naging bahagi ng rap sa buhay ko eh. Kumbaga, yun, gaya na nga, may mga times kasi na na yung pagra-rap ko, yung pagsali ko sa mga competition, siya yung parang naging second option ko siya na makuha na ng source of income. May mga natulong siya para sa amin, sa pamilya ko. Kumbaga, naging na rin namin siya, naging part na talaga siya ng buhay ko. Yung pagiging kontesero, pagiging battle MC, magiging freestyler. Malaki yung naitulong niya sa akin dahil hindi lang yung pagiging rapper ko yung nabubuo niya. Hindi lang yung pagiging freestyler ko o battle MC. Alam mo yung yung sa pagiging tatay ko din kasi syempre nagra-rap na yung anak ko eh. So yung anak ko, nabibuild ko siya bilang rapper ako, nabibuild ko siya o natutulungan ko yung anak ko na maging isang mabuting rapper lang din na hindi niya ini-intention yung kumbaga song namin talagang for lesson. Minumulat ko siya kung paano gumawa ng kanta na mas maganda yung gagawin mong kanta, makabuluhan, may aral, makakapagbigay inspirasyon kaysa yung song na gagawin mong
hindi naman sa walang saysay, kumbaga, hindi yung ako kasi para sa akin, nasasayangan ako sa oras o panahon bilang artist kung yung susulatin kong kanta parang about lang sa kung ano lang yung trip ko. Mas maganda kasi yung makakapag-inspire ako ng tao na may susunod sa akin, may gugustuhing maging ako. Hindi yung ako lang yung ako. Merong tao na gugustuhing maging ako bilang rap artist. Iiduluhin ka nila na gusto ko balang araw ganyan din ako sumulat. Gusto ko balang araw ganyan ako mag-perform. Gusto ko balang araw maging ganyan kami sa kanila bilang mag-ama. Alam mo yung makakapag-inspire ka ng tao. Yun yung pinaka gusto kong yun yung pinaka natulong niya sa akin, yung may ilan na akong na-inspire at may mga ngayon, yung iba nakakalabang ko na halos yung style ko na ginagaya nila yung style from competition. Natutuwa ako kasi may gumagaya na sa akin kahit na nakakalabang ko sila. At kung matalo man nila ako, okay lang sa akin yung at least ako yung naging inspirasyon nila kung ba't nila ginagawa yun. Mas malaking sa akin yun na ang panalo nila, panalo ko na rin yun eh. Yung rap scene dito sa Pilipinas, bali, syempre, may new school, old school na tinatawag. Merong mga time na may hindi pagkakaunawaan yung magkakaibang grupo. Pero, nagiging healthy kasi sa community ng rap yun na minsan may ganong senaryo. Sila yung nagpapainit ng community ng rap na mas dumadami yung nai-inspire mag-rap. Kung mapapansin nyo, bigla-bigla after pandemic, parang ilang rapper yung sumibol na biglaan lang na parang kahapon lang nag-rap, nag-video, nag-viral agad. Yung mga naglabasan na 24 bars, 16 bars, ayun, malaki rin yun na naitulong na sa community ng pandemic, community ng rap. At tingin ko yung rap scene ngayon healthy kasi maraming nagra-rap, maraming na-inspire. Kumbaga maraming nadagdag, maraming newborn na na rap artists. Kaya masasabi kong healthy yung rap scene ngayon kasi mas marami yung sumusunod eh. Mas maraming next generation. Although may mga time na sa mundo ng battle rap may mga discussion sila o pagtatalo sa mga league. Pero normal yun eh. Normal na nangyayari yan. Kahit saan naman eh. Kahit sa competition o liga. Ultimo nga sa basketball, ganun din eh. May pagkakataon talagang may away, may hindi pagkakaunawaan. Pero siya rin yung nagpapainit kasi ng senaryo kung bakit mas pinag-uusapan yung rap scene. 'Di ba? Yung mga ganong senaryo na may nagtatalong ganito, may nagpe-personalan. Ayun din yung nagiging pampainit ng rap scene kung bakit nagiging healthy rin yung rap industry kasi binibigyan nila ng buhay. Yung pagtatalo nila sa iba parang nagkakagulo yan, nag-aaway, pero yung rap community mas dumadami yung yung na-inspire na gagalingan ko rin. Balang araw, makikita ako nito, ganyan, ganito. Tapos yung pagtatalo nila, meron kasing meron kasing balik yan parehas sa sa rap industry na etong isa may diss track, etong isa may diss track. Pagka nagkakasagutan sila, may iba na nai-inspire sila na, hindi pala ganito lang yung rap. Hindi lang siya freestyle battle, hindi lang siya magkukompose ka. May darating sa point talaga na kailangan mo ring pasukin lahat, underground, mainstream, kung kaya mong lahat daanan. Kaya ang tingin ko ngayon, mas healthy ngayon ng rap scene kasi mas marami na ngayon yung rap artist. Although, maraming aspiring at yun yung balang araw tingin ko, sisikat din yun. Siyempre, lahat naman nagsimula sa pagiging aspiring artist, aspiring rapper. Balang araw, nandoon din lahat yung mga yan at mas dadami pa. Sana, hopefully, mas dumami o mas lumawak pa yung rap scene sa Pinas. Sa ngayon, sa music, naniniwala ako, music industry yung mas marami. Mas marami yung magkukompose kasi sa totoo lang, yung equipment ngayon, napakadaling buuin ng equipment ngayon for recording. Compare sa panahon talaga nung nag-start ako, na maghahanap ka pa ng recording studio kung kanino ka maiki-record. Ngayon kasi, meron ng YouTube na kailangan mo lang aaralin mo lang yung paano ba mag-take, paano maglinis, paano yung maayos yung music, paano maging arranger. Kaya tingin ko, mas lalawak pa kasi, mas nagiging madali na yung proseso. Mas madali na yung proseso sa mga bago na
pwedeng mag-ipon lang sila, magkaroon sila ng studio, tapos sila magkakaibigan, gumawa silang music, 5, 10 song na magsisimula. Baka may isa doon kung sa kanta nila, mag-boom. Mas madali na ngayon, compare dati, na magko-compose ka, hanap ka pa ng studio, kung saan mo i-record. Ngayon kasi, talagang madali na talaga yung pag-record ng song. Para sa akin, sa kabataan, makakatulong siya kasi kung yun yung mapupukusan nila, pwedeng malayo sila sa bisyo. Siyempre, magre-risk ka ng time. Dito mo ilalaan yung oras mo para makasulat ka ng kanta, makapag-compose ka. Kasi every time naman ng ginagawa ng mga rap artist, oras talaga kasi kung magre-record ka, time. Kung magko-compose ka, time. Before you release, mag-music video, time. Time by time talaga yung itataya mo. Yung oras, yung panahon. Kaya mas maganda kung doon mapopokus yung kabataan. At kung magiging mas maganda yung creativity nila, kung paano nila gagawin yung mga music. Kasi may iba kasing may ibang song kasi na napakinggan ko, pero hindi ko naman sila binabash kasi yun yung gusto nila eh. Pero tingin ko kasi meron kasing iba na hindi dapat. Hindi siya dapat nilo-launch. Pwede siyang pang PSG song, pang atin lang, pang magkakaibigan lang, o kung sino man lang yung nakakaunawa sa gusto mong sabihin. Pero kung ilalabas mo po kasi sa public, meron kasing iba na kasintabi sa kapwa mga artist dyan. May mga artist kasi na naglalabas na about sa weeds, na inilalaban nila yung legalization gamit yung music. Sa akin, dahil hindi pa naman legal dito sa bayan natin yan, mas maigi siguro, wag natin siyang gamiting yung parang meron kasing gumagamit na okay lang yung nagsasabi na gusto ko maligal to. Yun yung song niya. Kasi yung pananaw niya yun, kumbaga hinihingi niya yun, na gusto niya maging legal. Pero yung iba kasi na laging ang dope lang yung gustong sabihin sa song. Yun, pasintabi sa mga kapwa ko artist dyan. At sana kasi, syempre, mas maganda kung makakapag-inspire tayo. Kaysa parang nanghihimok tayo na magbisyo. Kasi parang yun yung laman ng song eh. Himukin nila na, di ba, gagrind ako para makapag-smoke. Parang hindi tama. Na, okay yung way mo na, inspire mo sila, mag-grind tayo. Dumiskarte tayo. Pero, dun mo dadalin, sa bisyo mo dadalin yung ginrind mo. Yun para sa akin lang. Yun yung tingin ko hindi magiging healthy sa kabataan. At sana sa lahat ng mga kabataan dyan na nakikinig ng rap, maging rin tayo, mapili tayo ng music. Hindi porket sumikat yung isang song, yun ang dapat mong pakinggan. Meron kasi mga song na, syempre, depende rin kasi sa inyo kung paano kayo makinig. Pero kung susunod lang kasi kayo sa uso, may mga song kasi minsan na nagba-viral dahil nagiging issue. May ganun kasi. Tapos nung naging issue, nagiging sound trip na. Pero kung makakahanap kayo ng mga good song talaga, yung mas magagandang kanta o music na tingin nyo mas makaka-inspire sa inyo, mas makaka-build sa inyo at makakatulong sa mga kapwa nating kabataan, doon tayo sa mga ganong music. Kaya sa lahat ng kabataan dyan, maging aware tayo sa pakikinig, sa panonood. Dapat lagi kayong aware kung ano yung maitutulong sa inyo niyan, kung may tama ba ang dudulot yung pinapanood nyo, ginagawa nyo, o kung mali man yung napapanood nyo, sana may aral din kayong nakukuha na, ay, hindi ko ito gagayahin. Ganun sana, bilang isang listener at viewers. Sana maging ganun tayong lahat. Totoo po ba na mga rappers ay galing sa gang? Misconception po ng tao. Yung gang kasi, syempre samahan yan, baga brotherhood yan eh. Yung nila, samahan nila, magkakaibigan, o minsan parang kapatiran na rin yan eh. Yung iba, talagang galing dyan sa gang. May mga gang, merong iba, gaya ko, yan, meron din akong binibitbit na fraternity, brotherhood. Siyempre, hindi naman dahil nandoon sila sa kapatiran na yon, yun yung rason kung ba't sila nagra-rap. Rap is a talent. Hindi yan pwedeng i-identity na dahil gangster yan, kaya siya naging rapper. Hindi. Rapper siya, at the same time, may gang siya. Kumbaga, hindi mo pwedeng isisi na lahat ng about dun sa, labas kasi dito yung mga gang o kapatiran o brotherhood, labas lahat yan dito. Talent kasi yung usapan pagka bilang rapper. Talent yan ng isang tao. Kaya yung mga rapper na may gang, hindi yun yung reason kung bakit siya naging rapper. Siguro merong ilan na nakasama niya kasi sa gang,
yung mga kapwa niya ngayon rapper na baka yun yung naka-inspire sa kanya. Pero hindi reason na dahil sa gang, kaya siya naging rapper. Dahil doon sa isang tao na naka-inspire sa kanya, na napakinggan niya. Yun yung, para sa akin lang, talent kasi yan eh. At hindi naman lahat kayang gawin yung pagra-rap. Kahit sabihin natin na nasaklaw ka ng gang, saklaw ka ng kahit anong samahan ng, di ba? Kung hindi mo naman talent yan, hindi sa iyan eh. Para sa mga tao, masasabi ko lang, iwasan nyo na yung diskriminasyon sa ganyang bagay kasi karamihan talaga sa amin merong ganyan. May mga gang, may brotherhood, meron kami mga samahan na kinabibilangan pero hindi nga, gaya nga ng sabi ko kanina, hindi yun yung reason kung ba't kami naging rapper. Talent namin to at ibinibuild namin yung talent namin bilang kami. At nasa likod lang namin yung mga dala naming kapatiran o grupo namin. Yung mga grupo namin o samahan namin. Lahat yan nasa likod lang namin. At hindi sila yung dapat, hindi naman para sa akin, hindi naman meron kasing gang. Gang sila. Pero, alam mo yung community kung paano nila napapatino, yung paano nila naaayos, nalilinis. Kasi, ang nangyayari, pag binanggit mo yung isang ganyan, isang gang, ang nasa isip, magulo. Di ba? Pero hindi nila alam, may mga proyekto yan na para sa community. Meron yung mga ginagawa na ikakaayos ng kabataan sa community nila. At kung ikaw bilang magulang, papayagan mo bang nasa loob niyan yung anak mo kung puro kalokohan lang yan? Bakit may mga magulang na okay sa kanila? Kasi may mga magaganda rin ginagawa yung mga ganyang samahan. Meron silang mga proyekto na nakakapagpaganda ng kanilang community. Kaya sana sa lahat ng mga i-discriminate yung ganyan, sana wag. Kasi hindi naman lahat gulo yung pakay ng ganyan samahan. Yung iba, ang gusto lang niya maglingkod sa community. Para sa akin, may papayo ako sa mga bago o sa mga gusto palang pumasok sa mundo ng rap. Isa lang yung hinihingi ko sa inyo, maging pasensyoso kayo kasi mahaba ang proseso ng pagra-rap. Maraming sikat ngayon na dumaan sa ganyang proseso. At maraming mga pangalan na kilala kayo na grabe yung pinagdaanan bago nila mapuntahan yung pangalan na hawak-hawak nila. Taon, minsan iba, dekada nga eh. Dekada yung nilaan dito. Hindi inalisan yung rap, nagsakripisyo. Kaya kung papasukin nyo to, mas maigi, may papayo ko sa inyo. Enjoyin nyo para hindi kayo mawala dito. Enjoyin nyo yung rap, pagra-rap, enjoyin nyo yung paglikha ng musika. Enjoyin nyo para tumagal kayo at baka makachamba kayo o makaisa kayo. At kayo yung susunod na magiging rap star ng mga dito, di ba? Ng mga rapper dito sa Pilipinas. Isa kayo sa magiging rap star o susunod na mga artist na papalakpakan sa entablado. Siyempre, ang kailangan dito, pasyensya. Kasi sa pagsulat ng kanta, hindi biro. Kailangan mo ng oras. Kailangan mo maging pasyensyoso at habang nag-iisip ka, yung lawak ng isipan mo, dapat mag-matured habang tumatagal ka sa industriyang to. Dapat maisip mo kung ano yung tama't mali sa paglikha at kung paano ka kukonekta sa mga tao bilang isang rap artist. Dapat alam mo kung ano yung pinakadapat mong daanan. Dapat aralin mo kung ano yung dapat aralin. Kaya sabi ko sa lahat ng mapapasok dyan, mapapayo ko sa inyo, hindi biro to, mahaba ang proseso. Sana pag pinasok nyo to, desidido kayo at wag na wag kayong susuko. Kasi pag pinasok mo to, tas aayawan mo lang, sayang. Siyempre bilang battle MC din, mahirap kasi talaga siyang mahirap talaga siyang sariling opinion mo lang na para sa'yo yun ganun. Siyempre, iba-iba kasi kami ng pananaw bilang rap artist at siguro kailangan lang respetuhin nung kapwa artist nila kung paano nila ginagawa yun. At ito yung pinakatingin ko na mas magiging balanse siya na tamang hakbang na hindi maapektuhan yung pamilya mo. Para sa akin siguro, before mo pasukin yung gantong industriya, yung battle rap, mas maganda, pabor yung partner mo kung may partner ka man. Yung okay sa kanya na gagawin mo yung kasi magiging hati yung oras mo eh. Hati yung oras mo bilang battle MC tsaka live-in partner o asawa o
o parents, syempre magulang ka, magiging magulang, maging asawa, tsaka maging rapper, mahahati yung oras mo. Kaya mas maigi siguro, yung payag yung kasama mo sa buhay, na gawin mo yan para mas maganda yung pag-usad, yung pag-compete mo, yung pagsali mo o pagiging battle MC mo. Mas maganda kasi yung masusulat mo kung wala kang iniisip na hassle. Kasi kung yung kapartner mo, hindi okay sa kanya na gawin mo yan, mas maigi siguro, wag. Hayaan mong maging maluwag yung oras nyo parehas na hindi kanya hihingian ng oras. Kasi baka mamaya isumbat pa yan. May ganyan kasi na, andyan kasi yung oras mo sa pagrarap eh. Papabayaan mo kami. Dapat, maging balanse. Gaya ng ako bilang battle MC, lahat ng competition ko, lahat yan pinapaalam ko sa asawa ko. Lahat pinapaalam ko sa kanya na, eto, ganito, kailangan ako ng ganito, kailangan ko ng ganitong oras. Kasi pag hindi mo pinaalam, o kaya kahit sabihin mo, alam niya na, nag-rap ka, pero hindi siya sangayon, huwag mo na ituloy. Kasi ako ganun ako eh, pagka may mga competition na, ba't sasalihan mo pa yan? May gagawin tayo. May mas importante, ayun, mas inuuna ko yung priority nga eh, gaya ng sabi ko kanina, yung rap, talent ko to, bahagi ito ng buhay ko, pero pag mas may priority, minsan sinasantabi ko yung rap, at inaayos ko yung buhay namin bilang padre di pamilya, bilang asawa, inaayos ko muna yung sa pamilya ko before ako pumasok sa mundo ng rap uli. Ako, syempre, bilang battle rapper, yan, gaya ng iba, syempre, hinahangad ko rin na balang araw maging isa ako hindi man ako yung pinakasikat, yung isa ako sa makakapagbigay inspirasyon sa mga susunod na battle MC na kaya sila nag-battle kasi napanood nila ako. Alam mo yun, yung pakiramdam kasi na ikaw yung naging inspirasyon nila. Malaking yun eh. Malaking balik yun na parang meron kang estudyante. Diba? Siyempre, bukod sa akin, siyempre, gusto ko rin mag-success yung anak ko na nagra-rap na din ngayon. Siyempre, pinasok niya na rin tong mundo na to sa edad niya na 8. Ngayon, 9 na siya. 1 taon na yung pinamamalagi niya sa rap industry at hopefully, maging mahaba yung pasensya niya. Gaya nga ng sabi ko sa iba, sa mga bago dyan, maging mahaba yung pasensya niyo kasi hindi biro yung proseso nito. Kaya tinuturuan ko lagi siya ng pagiging pasensyosa na kailangan yung pasensya niya, yung oras, alam niya kung paano papahalagaan yung pagiging rapper niya at huwag niyang gagamitin pang disadvantage sa mga kapwa niya kabataan na yun yung gagamitin niyang pang disadvantage para mas maganda maging inspirasyon siya kaysa yung siya yung magiging magdi-disadvantage sa iba. Yung parang ibababa niya yung iba dahil may talent siya. Mas maganda mag-inspire siya. Yun yung sinasabi ko sa kanya, kung meron ka nakikitang nakikinig sa yung kapwa mo kabataan, tapos pakiramdam mo kaya niya, o pakiramdam mo gusto niya, kahit di siya ganun kagaling, i-push mo. Kasi yung hindi magaling ngayon, baka bukas magaling na eh. Siyempre, plano ko sa hinaharap, maging stable, siyempre. Maging stable ako at bilang battle MC, gusto ko maging part pa rin yung pagiging battle MC ko na dahilan o reason kung ba't ako magiging stable sa buhay at yung pamilya ko para pag dumating yung age ko na paalis na ako sa mundo ng rap, maalala ko yung mga napundar ko na, eto, dahil sa pagrarap to eh. Tapos, alam mo yung sa mga battle kasi na naging battle ko na may video. Siyempre, pagka tumatanda na, papanoorin mo ulit yung kabataan mo, babalikan mo. Ang sarap lang na stable ka na, yung pahinga mo, papanoorin mo ulit yung nakaraan. Tapos kung paano mo nakuha yung bagay na yun, maaalala mo ulit, may imagine mo kung paano yung ginawa mo sakripisyo. Siyempre, yun yung gusto ko, maging parte ng pagiging stable ko yung rapper ko. Yung pagiging rapper ko, maging parte siya ng stable ko sa buhay. Siyempre, yung pinakapangarap kong una, maging stable sa buhay. At pangalawa, siyempre, yung mga anak ko, gusto ko maging success sila kung ano man yung gusto nila sa buhay. O kung ano man yung pangarap nila. Siyempre, bilang magulang, sa likod nila ako lagi kung ano yung gusto nila. Yun lang. Yun yung gusto ko lang din gawin. Ang mensahe ko sa lahat na manonood dyan, sana wag kayong magsawa na makinig ng musikang rap. At sana
kung meron mang mga music artist na nagkakamali sa music, yung komento natin, gawin nating aral yung comment nyo, parang papangaralan nyo sila kaysa yung ibabash. Yung mga, dapat ganito yung ginawa mo, ganyan. Hindi yung ibabash nyo na ang pangit-pangit ng ganito kasi minsan dun pa lalong lumalala yung yung pagsulat nila, nawawalan sila ng kumpiyansa. Kasi mas maganda po, sa lahat ng mga nanonood dyan, kayo mismo yung mag-push para mas maraming rap artist na sisikat sa ating bayan. At kayo po ang una, at kayo po ang pinakamalaking bahagi ng pagsikat ng mga rapper dito kasi kung walang nanonood, wala rin pong magsabing magaling. Kung walang nakikinig, wala rin po kaming maipaparinig. Kaya sa lahat ng mga nanonood at nakikinig dyan, ang sa amin lang po, kung ano yung napapakinggan nyo, mag-comment kayo nang mas i-improve ng artist na yon. Huwag na po nating i-bash kahit sinong artist dito sa Pilipinas. Tulungan nyo lahat ng artist na maging pantay-pantay at balanse yung mga rapper at ibang klase, kahit musician o kahit anong talent, dancer, lahat yan tulungan natin maging mabuild sila. O kasi kayo ang una, kayo ang nakakakita ng mga kilos namin, kayo ang nakakarinig ng mga kinakanta namin, kayo ang nakakapanood sa amin at kayo ang unang magiging judge namin, kayo yung makakapaghusga kung ano yung mga nagiging project namin, kung maganda ba, kung ayos ba. Kaya sa lahat ng nanonood dyan, hiling ko lang po, magbigay kayo ng komento na hindi po pang lalait. Yung komento na sabihin nyo kung ano yung pagkakamali. Yun lang po. Maraming salamat. Ako nga pala si Rick Las mula sa grupo ng South Grind from Muntinlupa City. Mga ka-off the record, gusto nyo pa ba ng ibang malupit na istorya? I-click nyo lang ang mga video na nasa screen. Maraming salamat!